Hello po sa panibagong episode ng Miss Soledad. At nandito na naman syempre ang one and only Miss Soledad. Yes, and kasama ko and... Yan, Sir Rendel. Ayan wag na natin patagalin pa. At syempre, bago tayo magsimula, no, meron tayong kayanggaw of the day. Oo nga. Okay, Sir Rendel, take it away. Ang ating kayanggaw of the day ay asa na ba yun? Nandito siya. Napakaliit nga niya. Si Carmela Flores. Hala! Sobrang saya ko, Miss Soledad, na bumalik na po kayo sa pag-upload. Lalo na nang malaman ng anak ko na nag-upload na po kayo ulit. Matutuwa din po yun ng sobra. Hindi ko pa po kasi nasasabi kina lolo at lola niya na at mga kapatid. Basta yun, hindi pa rin nasasabi. Yan, sobrang saya ko po. Welcome back po, Miss Soledad, and more stories to narrate pa po. Thank you, Sending, Carmela. hugs from Bohol. Bohol po. Hello din po, Sir Rendel. Sana yung channel nyo din po ay mabalik kina Miss Pinky at Dear Esperanza din po. At yung mga Bangungot Diaries. Ay, nakatingnan natin kung makita natin at malalaman nyo rin yan sooner or later. Yes. Ayan. All the way from Bohol, no? Yes, hi Carmela. Hi sa anak mo, sa lolo at lola niya. Hello, thank you for listening. So, wag natin patagalin. Yes. Alright. Kaya mga kayanggaw, atin ang pakinggan ang kwento ni Elias dito sa Mga Liham kay Soledad. Magandang araw po, Miss Soledad. Ang sabi nila, kapag mahal mo ang tao, dapat handa kang ipaglaban ito kahit anong mangyari. Hindi ko po akalain na may isang babaeng magpapatibok ng puso ko. Buong buhay ko, wala na akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho para kumita. Pero nang makilala ko siya, binigyan niya ng kasiyahan ng puso ko. Gayunpaman, hindi po siya ganun kadaling abutin dahil sobrang layo ng pagitan namin at laging maraming hadlang. Ako nga po pala si Elias at ito ang aking kwento. Balot! Balot! Ay, bili na po kayo ng balot. Bagong luto, balot kayo dyan! Balot! Balot! Hoy, pre! Uy, Kiko! Ikaw pala yan. Tapos ka na mamasada? Oo, gabi na rin kasi. Magbabounty rin ako kay Aling Nena. Ikaw, ubos na ba yung paninda mo? Hindi pa nga eh. May tira pa akong 15 balot. Baka nga hindi maubos to eh. Hindi, ilalako mo pa yan. Oo, baka mabawasan pa eh. Sa bagay, tama ka. O, paano pre? Una na ako ha. Sige, sige. Ingat ka! Ikaw din. Mag-ingat sila sa akin. Loko ka talaga kahit kailan. Sige na, alis na ako para makabenta pa ako ha. Balot! 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 Bili na kayo ng balot! Balot! Excuse me, Ay! magkano po yung balot? Ay! Naku, Senyora Amara, papagalitan na po tayo ng ama mo kapag nalaman niyang lumabas ka. Ako nang bahala dun, Melay. Gusto ko lang bumili ng balot eh. Melay? Elias! Ikaw pala yan eh. Ano ginagawa mo dito? Gabi na. Sinasamahan ko lang yung amo ko. Excuse me, magkano nga po ulit yung balot mo? 15 lang po isa. Sige, bibilihin ko na lahat. Ano? Lahat po? Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Lahat. Sige na, ibalot mo na yan. Sige po. Senyorita Amara, kay Elias nga po pala ako nabili ng balot. Siya po yung magaling gumawa ng suka. Uy, teka, sa kanya mo ba dinadala yung mga binibili mong balot lagi sa akin? Oo, kay Senyorita Amara. Siya yung anak ni Don Esteban. Kayo po pala yung bumibili sa akin ng maraming balot. Naku, maraming salamat po sa pagtangkilik ng balot na tinitinda ko ha. Naku, wala yun. Masarap naman talaga yung balot na binibili ko sa'yo eh. Mabuti na lang pala at ikaw ang nakita ko ngayon. Bilhin ko na lahat yan ha. Naku, maraming salamat po, senyorita. Napakabuti niyo po. O, di ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Mabait niya si Senyorita. Halata nga. Pagkatapos bilhin ni Senyorita Amara ang tira kong balot, umuwi na agad ako sa bahay. Tulog na rin si Lola, kaya hindi ko na siya ginising.
Pagkatapos kong kumain, ay dumiretso na ako sa tulugan ko. Hindi ko maiwasang isipin si Senyorita Amara. Kilala dito sa baryo namin ang ama niyang si Don Esteban na sobrang malupit sa mga tao. At hindi ko akalain na may kabaitan palang taglay si Senyorita Amara at hindi ito nagmana sa kanyang ama. Ay, abay Elias, mabuti at gising ka na. Nagluto na ako ng agahan. Maaga po kayo natulog kagabi. Pag uwi ko po, tulog na po kayo. Hindi ko na rin po kayo ginising dahil baka maabala ko pa po yung tulog ninyo. Ay, oo eh. Medyo sumama ang pakiramdam ko. Kaya nagpahinga ako ng maaga. Ay, siya nga pala. Naubos ba ang paninda mo? Opo. Inubos po ng anak ni Don Esteban. Anak ni Don Esteban. Ang may-ari ng malaking plantasyon dito sa baryo natin. Opo, Lola Pasing. Aba, paano mo siya nakita, Apo? Ang alam ko, mahigpit si Don Esteban sa anak niya. Hindi niya yun pinapalabas. Nakita ko po kapon bumili. Kasama niya po si Melay. Parang tumakas nga yata eh. Tumakas? Opo. Ay, nako. Ay, masyadong delikado ang ginagawa niya. Pati si Melay, pwedeng mapahamak kapag nalaman ni Don Esteban na pumupuslit itong anak niya. Pero alam mo ba, sobrang bait nung anak ni Don Esteban na yun. Aba. Magkaiba sila ng tatay niya. Ay, Apo, sa tagal ko nang naninirahan dito, nasaksihan ko rin ang paglaki ni Don Esteban. Hindi sa pagmamayabang, pero mabait na tao si Don Esteban dati. Dati? Bakit dati lang po? Siguro nagbabago ang tao. Depende na rin kung gaano sila nasaktan. Bakit po bala? Ano po bang nangyari? Ay, dati kasi, nung nabubuhay pa ang asawa ni Don Esteban, mabait at magaling makisama sa tao yung Don na yon. Lagi niyang inaalala ang mga nasa paligid niya. Noon, bukas pa sila sa mga taga-baryo. Pero nagbago lahat yon simula nang magkaroon ng aksidente. Aksidente po? Oo, namatay ang asawa niyang si Senyora Isabel dahil may nagnakaw sa mansyon. Nahuli yon ni Senyora at dahil sa takot ng magnanakaw, pinatay niya si Senyora. Nako, mabuti na lang nakaligtas yung nasa sinapupunan niya. At yung anak po nila, yung babaeng nakita ko kagabi, tama po ba? Oo, tama. Simula nun, naging mas mahigpit at masama na si Don Esteban. Kaya hindi niya rin pinapalabas kahit kailan ang anak niya. Malalim po pala ang pinaghuhugutan ni Don Esteban, ano? Oo, Apo. Kaya hindi tayo dapat basta-basta maghuhusga ng tao. Lalo kung hindi pa natin alam yung totoong kwento. Ay, di ba? Tama. Pero hinihiling ko lang din na sana mawala na yung galit sa puso ni Don Esteban at bumalik na siya sa dati. Sana nga po Kasi nung nakita ko po yung anak niya, parang sobrang sabik na sabik lumabas eh. Kahit ako rin po, kung ikukulong rin po ako sa bahay, mas gugustuhin ko rin pong tumakas. Dahil gusto ko rin po makita yung ganda ng mundo. Mabuti na lang, Apo, at hindi tayo mayaman pala. Si Lola naman nagbibiro pa oh. Ay nga pala, may racket pala ako ngayong umaga. Sinasama ako ni Kiko, may pupuntahan daw po kami. Saan naman kayo pupunta? Di ko po alam eh. Hanggang mamayang hapon lang naman daw po kami doon. Palaga na lang po ng mga balotla. Para pagdating ko, magtitinda na lang po ako. Ay, sige. Ako nang bahala rito. Mag-ingat kayo sa pupuntahan nyo, ha? Sige po, Lola. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam na ako kay Lola Pasing para umalis. Dumiretso na ako kila Kiko na hinihintay na pala ako. Nakasakay ito sa tricycle niya habang nakatingin sa akin. Pre! Uy! Bilisan mo! Baka maunaan na tayo ng iba! Sandali lang. Hindi naman siguro mawawala yung trabaho na yan eh. Uy, di ka sigurado. Maraming gustong pumasok sa hacienda ni Don Esteban. Sa hacienda nila, Don Esteban tayo magtatrabaho? Oo! Di ko ba nasabi sa'yo? Hindi. Ay, oo nga! Nakalimutan ko sabihin, pare. Pasensya na. Ano, ayaw mo ba? Huwag mo sabihin natatakot ka kay Don Esteban. Hindi naman.
Nabigla lang ako sa sinabi mo. Teka, ano pang gagawin natin doon? Mag-aayos lang ng halaman sa hardin nila. Hardinero, ganun. Kaya nga kailangan nating mauna dahil maraming gusto pumasok doon. Tara na! Oh, di ba? Nasa unahan na tayo. Gusto ko, di ba? Kulang na lang kasi paliparin mo yung tricycle eh. Pasensya ka na pare. Nagmamadali eh. Mamaya maunahan tayo ng iba eh. Saka ang mahalaga, nandito na tayo. Ang laki pala talaga ng asyenda na to, no? Lalo na sa loob siguro. Oo nga eh. So tingin mo may multo kaya dito? Kahit kailan talaga duwag ka. Ito naman nagtatanong lang eh. Halika na nga. Hindi ko inaasahan na darating ako sa ganitong kalaking lugar. Sa unang tingin pa lang, ramdam ko na agad ang kakaibang bigat ng hangin sa loob ng hasyenda. Tahimik ang paligid, pero parang may nagmamasid sa bawat galaw ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong kinabahan, kahit kasama ko naman si Kiko. Siguro, dala lang ito ng kaba dahil bagong trabaho ang papasukin ko at dito pa kami magtatrabaho kay Don Esteban. Kinakabahan rin ako kapag nakaharap ko siya at baka hindi rin ako makapagsalita. Habang tinitingnan ko ang paligid, hindi ko maiwasang mamangha sa nakikita ko, lalo na ang fountain na pinapaligiran ng mga halaman. Puno ng halaman ang paligid at matatayog na puno, kaya ramdam mo ang hangin na humahaplos sa balat mo. Ano ang sadya niyo? Mag-apply po kami bilang hardinero. May alam ba kayo sa paghahalaman? Hindi basta-basta ang kinukuha namin dito. Kung hindi niyo po natatanong, lagi po kaming nag-hardinero nitong kaibigan ko sa iba't ibang lugar. Hindi lang po kami magaling dahil sobrang galing po talaga namin. Totoo ba yung sinasabi niyo? Ay oo, di ba Elias? Opo. Kung ganon, susubukan pa namin kung totoo yung sinasabi niyo. Hindi kami basta-basta tumatanggap ng mga trabahador. Uy, sisiraan ka na ba? Hindi naman talaga tayo kagaling sa paghahalaman Anong gagawin ko? Wala nga naman sabihin kung hindi tayo marunong. Tablado na tayo dito parehas niyan. Ikaw talaga kahit kailan. Sige na, basta ipakita mo lang marunong tayo. Dahil sa sinabi ni Kiko, para akong biglang napasubo sa trabahong pinasok namin. Hindi naman kasi kami ganun talaga kagaling, lalo na pagdating sa paghahalaman. At kinakabahan ako na baka magkamali kami sa gagawin namin. Habang sinusundan namin ang ginang nakausap namin, nanlaki ang mata ko nang makita ko si Melay kasama si Senyorita Amara na nakatingin rin sa amin ni Kiko. Anong ginagawa nila dito, Manang Kuring? Mag-a-apply daw po, senyora. Mag-a-apply? Mag-a-apply saan? Hardinero po. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala. Titingnan ko po ng mabuti ang galing nila sa paghahalaman. Kapag may nakita akong kahit isang kapalpakan, hindi ko na po sila tatanggapin agad. Naku, hindi na kailangan. Tanggap na sila. Po? Tanggap na po sila. Hindi na nila kailangang ipakita yon. Ayos lang po ba yon, Manang Kuring? Siyempre naman po, senyorita. Ayos po yun. Narinig niyo si senyorita. Tanggap na kayo. Pasalamat kayo at mabait si senyorita. Pasalamatan niyo siya. Maraming salamat po, senyorita. Pagbubutihan po namin ang trabaho namin. Salamat po! Walang anuman yun. Gawin niyo lang kung anong nararapat para tumagal kayo dito sa asyenda namin. Opo! Tara na, Melay. Opo, senyorita. O diba, walang kahirap-hirap. Tanggap tayo kaagad. Ayaw mo kasi magtiwala sa akin eh. Ikaw talaga Pasalamat ka at hindi na tayo pinasubok sa paghahalaman. Kung hindi, pareho tayo mapapaya. Ito naman hindi pa masaya. Bago ko ibigay ang mga trabaho niyo, magpapakilala muna ako. Ako si Mayordoma Kuring. At lahat ng trabaho niyo, ako ang magbibigay. Maliwanag ba yon? Opo. Kung ganon, umpisahan niyo na ang trabaho niyo. Bawat halamang nakita niyo sa paligid ng asyenda ay ang aayusin niyo.
Pagkatapos kami kausapin ni Mayordoma Kuring, nag-umpisa na nga kami ni Kikong magtrabaho. Habang naglilinis kami sa hardin, mas lalo kong napansin ang kakaibang katahimikan ng paligid. Kahit may mga ibon at hayop sa paligid, parang hindi yun sapat para punan ng lungkot ng lugar. Bawat kilos mo ay tinitingnan at limitado lang ang galaw mo. Ilang oras na rin ako naglilinis nang maisipan ko munang umupo saglit dahil sa sakit ng balakang ko. Maya-maya, hindi ko napigilang mapatingin sa malaking balkonahin ng mansyon at doon ko muling nakita si Senyorita Amara. Sa liwanag ng araw, mas malinaw ko siyang nasilayan. Tahimik lang siyang nakatayo, pero parang may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kung anong humila sa atensyon ko para tingnan siya ng mabuti. Hindi ko maiwasang mapangiti habang nakatingin sa kanya hanggang sa may marinig akong umubo sa likuran ko. At pagtingin ko, si Don Esteban pala na masama ang tingin sa akin. Anong inuupo-upo mo dyan? 10 oras na trabaho tapos uupo ka lang. Sino nagsabing may karapatan kang umupo? Pasensya na po, sumakit lang po kasi yung balakang ko kaya umupo po ako saglit. Wala akong pakialam kahit ilang minuto lang yon. Dahil ang mahalaga sa akin, ang gawain mo at trabaho mo at hindi tumunga nga lang. Hindi kita sinasahuran para umupo. Nasaan pa si Kuri? Don Esteban, pinapatawag niyo daw po ako. Ay, bakit hinahayaan mong umupo lang itong mga tauhan mo? Hindi ba yan nakabilin-bilin na kung bawal ang paupo-upo? Ay, pasensya na po. Mga bago lang po sila dito. Hindi ko po agad nasabi yun, Don. Kung ganun, paalisin mo yan. Papa, bakit kailangan paalisin po agad? Hindi ba pwedeng pagsabihan na lang muna? Ako rin po ang nagtanggap sa kanila. Kaya wag niyo po silang paalisin. Pasalamat kayo at kinausap kayo ng anak ko, ha? Dahil kung hindi, ngayon tanggal na kayo. Salamat po. Maraming salamat po, Don Esteban. Sa unang araw ko pa lang sa hasyenda, ramdam ko na agad na hindi magiging madali ang lahat. Hindi lang dahil sa mahirap na trabaho, kundi dahil na rin kay Don Esteban. Umuwi kaming pagod ni Kiko dahil hindi rin kami nakapagpahinga. Pagka-uwi ko sa bahay, agad na akong nag-ayos para magtinda ng balot. Hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi sa akin ni Don Esteban, lalo na at may mga nakarinig na ibang tao. Nang lumabas si Lola Pasing sa kwarto niya, agad kong inayos ang itsura ko, saka ngumiti sa kanya. Oh, Apo, ayos ka lang ba? Abay, bakit ganyan ang itsura mo? Para ka namang nalugi eh. Ayos lang po ako, Lola. Ay, ganun ba? Sige. Ay, isa nga pala. Saan ba kayo nagtrabaho ni Kiko? Maayos ba ang napasukan niyo? Opo, sa asyenda po ni Don Esteban, bilang hardinero. Doon kayo pumasok ni Kiko? Mahigpit doon. Opo, tinanggap na lang din kami. Ako, naisip ko, sayang din naman. Kung hindi mo kayang magtrabaho doon, mas magandang wag mo na pilitin ang sarili mo. Nagtitinda ka naman ng balot at umi-extra ka sa iba. Kaya hindi mo kailangang magpakapagod para magtrabaho pa sa hasyendang yon. Ayos lang po, La. Saka huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Sigurado ka ba? Opo, La. Na po pala, La. Magtitinda na po ako, ha. Agad-agad. Nako, hindi ka ba magpapahinga muna? Nako mas magandang ipahinga mo muna ang katawan mo bago magtinda. Hindi na po. Sayang rin po ang oras kung magpapahinga pa. Saka nakapagpahinga naman po ako kahit kaunti. Ay, sige. Kapag di mo na kaya, wag mo nang pilitin ang sarili mo at umuwi ka na, ha? Sige po, La. Nagpaalam na ako kay Lola Pasing. Habang nagpapatuloy ako sa paglalako ng balot, unti-unting bumabalik sa isip ko ang mga nangyari sa hasyenda kanina. Hindi ko inaasahan na sa unang araw pa lang ay ganun na kabigat ang mararanasan ko, lalo na ang pakikitungo ni Don Esteban sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko.
ang mukha ni Senyorita Amara. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero tila ba may kung anong kumukurot sa dibdib ko sa tuwing iniisip ko siya. Sa bawat pagpadyak ko sa bisikletang gamit ko, hindi ko pa rin magawang huminto sa paglalako. Pero habang nag-iikot ako, muli kong nakita si Senyorita. Mag-isa lang siya sa may palaruan. Huminto muna ako noon at nilapitan siya. Halata rin ang gulat sa kanya nang makita niya ako. Senyorita? Ikaw pala. Akala ko kung sino. Tinakot mo naman ako, Elias. Naku, pasensya na po. Nakita ko kasi kayo, kaya bumaba muna ako sa bisikleta. Bakit po nandito kayo? Gabi na. Wala. Nagpapahangin lang. Masarap kasing lumanghap ng hangin dito. Naku, tumakas na naman po kayo sa asyenda, no? Bakit? Bawal ba? Wag mo sabihing isusumbong mo ako kay Papa. Hindi po, nagtatanong lang po. Pero delikado po yung ginagawa ninyong pagtakas, ha? Paano kapag nalaman niya ng papa mo? Kaya nga tumakas eh. Siyempre hindi ko ipapaalam yun. Kapag nalaman ni Papa na umalis ako, nako, siguradong lagot ako dun. Kaya ikaw, wag na wag kang magsusumbong. Maliwanag ba yun? Opo, senyorita. Nagtitinda ka ba ngayon ng balot? Opo, pero kaunti lang naman po to eh. Gusto mo, samahan ko na po kayo dito? Ayos lang. Pero hindi ba ako makakaabala niyan sa'yo? Naku, hindi po. Mas mapapanatag nga po ako kung sasamahan ko kayo dito eh. Huwag kang mag-alala. Bibilhin ko na lang yung mga natirang balot mo at ipamigay mo na lang. Naku, wag na po. Ayoko nang tinatanggihan ako, Elias. Basta, sikreto lang natin to ha. Sa tuwing ginagawa ko kasi to, doon lang ako nakakaramdam ng kapayapaan. Gusto ko lang maranasan na malaya ako. Sige po. Habang nakangiti si Senyorita Amara, hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan siya at ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinabukasan, maaga na naman akong nagpunta sa hasyenda kasama si Kiko. Tahimik pa ang paligid at tila hindi pa ganap nagising ang buong lugar. Habang naglalakad kami papunta sa hardin, ramdam ko pa rin ang kaba sa dibdib ko at baka makita ko ulit si Don Esteban. Pero mas nangingibabaw ang pakiramdam na parang may inaabangan ako. Hindi ko man aminin, umaasa akong makikita ko siyang muli. Habang nagsisimula kaming magtrabaho, pilit kong itinuon ang pansin ko sa mga halaman para hindi maramdaman ng pagod. Habang nagdidilig ako, may narinig akong paglalakad palapit sa akin. Nang lumingon ako, nakita ko agad si Senyorita Amara na nakangiti sa akin, kaya mabilis akong tumayo ng tuwid at humarap sa kanya. Magandang araw po, Senyorita Amara. Good morning! Mukhang seryoso ka dyan sa ginagawa mo ah. Kamusta? Napuyat ka ba kagabi? Naku, hindi po. Maaga po ako nakatulog. Naku, buti ka pa. Ako kasi, hindi ako nakatulog agad eh. Pero salamat nga pala ha at sinamahan mo ko. Na-enjoy ko yung kwentuhan natin. Naku, kapag kakailangan niyo po ng makakasama, huwag po kayo mahiyang magsabi sa akin. Sasamahan ko po kayo para naman po ligtas kayo kapag tumatakas po kayo. May bayad ba yan? Naku, wala po. Libre lang po to. Kung gano'n, sige. Sasabihan kita. O sige na, kailangan ko na munang pumunta kila Papa. Salamat ulit kagabi ha. Sige po. Ay, Elias. Oo nga pala, bago ko makalimutan, pasensya na pala kahapon kay Papa ha. Ganun lang yun, pero mabait siya. Sana tumagal ka pa dito. Kapag wala rin tayo dito sa asyenda at lumabas tayo, ayos lang, kahit Amara tawag mo sa akin. Huwag mo na akong ituring na iba. Naku. Okay? Pero, sa tingin mo, pwede ba kitang maging kaibigan? Nakakaya naman po. Huwag ka nang mahiya. Oo at hindi lang gusto kong marinig. Naku, oo naman po. Sige po, gusto ko po kayong maging kaibigan. Kung ganon, magkaibigan na tayo simula ngayon. Masaya akong maging kaibigan ka, Elias. Sa pagkakataong yun, mas naging natural ang pag-uusap namin kumpara kahapon.
Hindi na siya ganun kalayo, na tila ba may pagitan sa amin. Sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ko ang pagiging totoo at simple niya, na para bang hindi siya sanay makipag-usap sa ibang tao. Unti-unti, nawawala ang hiya ko at napapalitan yon ng kakaibang gaan sa pakiramdam. Habang nakikinig ako sa kanya, napansin kong mas madalas na siyang ngumiti at mas naging bukas ang kanyang kilos. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maiwasang maalala ang pagitan namin. Siya ay anak ng mayamang hasyendero at ako ay isang simpleng nagtitinda ng balot at hardinero nila. Alam kong hindi dapat ako mag-isip ng higit pa, pero habang tumatagal ang pag-uusap namin, mas lalo kong nararamdaman na nahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Uy, ano yun? Anong ano yun? Uy, maang ka pa. Itinginan ninyong dalawa. Uy, pangiti-ngiti ka pa dyan sa kanya. Ikaw talaga napakamalisyoso mo. Basta tigilan mo yung ginagawa mong pagkilos kay Senyorita ha. Para sa'yo malilintik ang dalawa kapag hindi ka tumino. Gusto mo ba talaga mawala ng trabaho? Hoy Kiko, wala akong ginagawang masama. Kung ano-ano kasing iniisip mo eh. Sigurado ka dyan ha. Oo nga. Ito ko na nga, baka mamaya makita pa tayo nag-uusap dito eh. Lumipas ang mga araw na palagi kaming magkasama ni Senyorita Amara sa loob ng hasyenda. At unti-unti ko siyang mas nakilala bilang isang simpleng tao na sabik maranasan ang buhay sa labas ng mataas nilang bakod. Paminsan-minsan, sumasali rin si Melay sa kwentuhan namin, habang si Kiko naman ay hindi pa rin tumitigil sa pang-aasar sa akin. Sa kabila ng lahat, tahimik at maayos ang takbo ng mga araw. Ngunit hindi ko maiwasang isipin kung hanggang kailan mananatiling ganito ang lahat sa amin. Pare, napapansin ko lang ha. Parang mas ganado ka na ngayon magtrabaho ha. May inspirasyon ka na ano. Ano ka ba, uy? Nagtatrabaho lang ako na maayos. Ikaw talaga kung ano-ano iniisip mo. Talaga lang ha. Bakit tuwing nandyan si Senyorita parang sipag-sipag mo bigla? Hoy Melay, nandiyan ka pala. Ay nako, Kiko, tama ka dyan. Kahit nga ako'y napapansin ko rin eh. Hoy, kayong dalawa baka may makarinig sa inyo. Uy, naku, natatawa na lang ako sa mga sinasabi ninyo. Ay, ayaw pa aminin. Gusto mo si Senyorita no? Tatlong buwan na tayo dito, halatang-halata ka na boy. Manahimik ka kayo. Ano yung pinagtatawanan nyo? Mukhang masaya kayo ah. Doon pa lang, rinig na rinig ko ng tawanan nyo. Ay, wala po Senyorita. Sinasabihan ko lang po to si Elias na galingan sa pagtatrabaho para hindi siya napapagalitan ulit ni Don Esteban. Mabuti naman kung ganon. Pero wag nyo rin kalimutang magpahinga ha, kahit paminsan-minsan. Hindi naman kailangan laging magpakapagod. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala kay Papa. Habang nag-uusap kami, mas lalo kong napansin kung gaano kasimple ang kaligayahan ni Senyorita Amara. Kahit sa maliit na bagay tulad ng pakikinig sa kwentuhan o panonood sa amin habang nagtatrabaho, tila ba'y natutuwa na siya. Gayunpaman, lagi ko ring naririnig na pinapagalitan siya ng kanyang ama, lalo na sa tuwing lumalapit ito sa amin. Ilang beses na rin kasing pinagsabihan ni Don Esteban si Senyorita Amara na huwag sumasama sa amin. Elias, kumusta ang trabaho mo? Ayos lang naman po, Lola. Medyo nakakabisada ko na rin po yung mga ginagawa sa hardin. Abay, mabuti yan, Apo. Bakit hindi mo na rin itigil ang paglalako ng balot? Para naman makapagpahinga ka tuwing uuwi ka. La, mas maganda po may kinikita tayo sa araw-araw. Kinsenas, katapusan lang po yung sahod ko kay Don Esteban. Kaya yung mga aasahan lang po natin, edi magigipit tayo niyan. Nako saka isa pa po, may maintenance po kayo na bawal itigil. Naku, ikaw naman, Apo. Alam mo naman dati akong albularyo, di ba? Kaya ko na yun idaan sa halamang gamot ko. Dati nga po kayong albularyo pero alam nyo rin na po na hindi na kaya ng katawan nyo ang mga halamang gamot. Makinig na lang po kayo sa akin. Saka
Naririnig ko pa sa iba na tumatanggap ka pa raw ng mga pasyente. Abay, libangan ko na yon. Buong buhay ko, wala akong ibang ginawa, kundi ang manggamot ng tao. Doon nga kita binuhay, hindi ba? Porket ba't nagtatrabaho ka na at ikaw na ang bumubuhay sa akin, lahat na lang bawal. Hindi naman po la. Gusto ko lang po syempre nag-iingat kayo. Nag-iingat naman ako, Apo. Hindi ko rin naman pinapabayaan ang sarili ko. 70 anyos na ako, pero tingnan mo, malakas pa rin, di ba? Pwede pang magjowa. Talaga naman oh. Alam ko naman po yan la. Basta magdoble ingat lang po kayo ha. Yun lang po ang pinaka-importante. Oo na, Apo. Gagawin ko na ang gusto mo. Ay, siya nga pala. Bakit laging hating gabi ka na umuuwi pagkatapos mong maglako? Kasi pinapaubos ko pa po yung mga balot eh. Kaya lagi po akong ganong oras na nakakauwi. Basta, mag-ingat ka sa paglalako mo at huwag ka nang masyadong ginagabi dahil wala ka ng tamang tulog niyan. Kailangan mo ring magpahinga. Ikaw nga itong pudpud sa trabaho, pero ako laging pinapagalitan mo. Opo la. Naintindihan ko po. Napangiti na lang ako kay Lola. Sa totoo lang, kaya lagi akong hating gabi umuuwi ay dahil sinasamahan ko si Senyorita Amara sa tuwing tumatakas ito sa kanila. Kapag kasama ko siya, hindi ko maiwasang maging masaya. Dahil sa totoo lang, sobrang simple niyang tao. Hindi mo maramdamang mayaman siya dahil lahat sinusubukan niya. Uy, anong meron dito? Ba't may mga ganyan? Hindi niyo pa po ba alam? Malapit na po yung piyesta dito sa atin. So tuwing sumasapit po ang piyesta, naghahanda po ang mga taga-baryo. Pero doon po sa lupain ninyo, bawal po maglagay ng dekorasyon eh. Pinagbawal po kasi ni Don Esteban. Ibig mong sabihin, masaya ang pista? Alam mo kasi, kahit taga dito ako, limitado lang ang alam ko sa baryo. Buong buhay ko kasi, nasa bahay lang ako. Pero naririnig ko naman ang tungkol doon. Kaya sa tingin ko masaya yun. Oo, senyorita. Kapag kapista, masaya talaga ang buong baryo. Masaya ang lahat. May sayawan, kainan, tapos may mga palaro pa. Ang saya naman pala nun, Elias. Hindi ko pa yun nararanasan. Kailan ko kaya mararanasang pumunta sa isang pista? Sa tingin ko, mas maganda kung magpaalam po kayo kay Don Esteban. Malabong payagan niya ako eh. Pero may paraan pa para makapunta ako. Talaga? Nako, wag niyo pong sasabing tatakas na naman po kayo. Bakit hindi? Hindi naman natin sasabihin kay Papa eh. Saka wala si Papa noon. Nasa Maynila siya. Masyadong delikado po, senyorita. Baka mapahamak po kayo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Hindi mo kailangang matakot. Hindi naman kita idadamay kung mahuhuli ako eh. Gusto ko lang talagang maranasan yung sinabi mo. Alam mo, simula nung nakilala kita, nagkaroon ako ng bagong kaibigan. Kaya salamat sa lahat, Elias. Lalo na sa tuwing nandyan ka para samahan ako. Napangiti ako sa sinabi niya. Sa simpleng hiling niyang yon, ramdam ko kung gaano siya kasabik maranasan ang mundong matagal niyang hindi nakita. Sa kabila ng saya, hindi ko maiwasang kabahan. Hindi biro ang kalaban namin na si Don Esteban. At kung mahuli kami, siguradong hindi magiging maganda ang kahihinatnan nun. Habang naglalakad kami pabalik sa hasyenda, napansin kong biglang lumamig ang hangin. Parang may kakaibang presensya sa paligid. Napatingin ako sa mga puno at sa isang sulok ng daan, may isang lalaking nakatayo at nakatingin sa amin. Dahan-dahan akong lumingon, pero nawala na ang lalaking nakita ko. Parang hangin itong naglaho sa dilim. Elias, ayos ka lang ba? Anong tinitingnan mo dun? May nakita lang po akong lalaki nakatingin sa atin kanina. Hindi mo ba napansin? Wala naman ako napansin. Baka naman guni-guni mo lang yun. Siguro nga po. Tara na po, baka hinahanap na po kayo. Senyorita! Ay, kanina pa kita hinahanap. Saan po kayo galing?
galit na po si Don Esteban. Ha? Hinahanap ako ni Papa? Bakit daw? Hindi ko po alam basta may bisita po kayo. Sinabi ko lang pong nasa banyo kayo. Doon na po kayo sa likuran dumaan para hindi kayo mahalata ni Don Esteban. Sige, Melay. Salamat. Elias, mauna na ako ha. Sige po, senyorita. Hoy, Elias! Saan ba kayo galing ni Senyorita, ha? Napapansin kong lagi siyang nawawala. Ikaw ba ang kasama niya lagi? Melay, huwag mo na sanang sabihin to kay Don Esteban ha. Kaibigan mo ako, Elias. Kaya hindi ko sasabihin kay Don Esteban yun. Pero sana, wag mong konsintihin si Senyorita. Dahil sa inyong dalawa, ikaw ang pwedeng mas mapahamak. Hindi mo kilala si Don Esteban. Naiintindihan ko, Melay. Sana ito na ang huli, ha? Wag mong hayaang humantong pa sa kapahamakan mo. Habang paalis si Melay, hindi ko maiwasang isipin ang babala niya. Tama siya. Hindi biro ang ginagawa namin ni Senyorita Amara. Sa bawat pagtakas niya, mas lalo kaming napapalapit sa panganib. Kahit gusto ko siyang protektahan, alam kong limitado lang ang kaya kong gawin. Lalo na kung si Don Esteban na mismo ang kaharap namin. Pero sa tuwing nakikita ko ang saya sa mga mata ni Amara, nahihirapan akong pigilan siya. Para kasing sa simpleng paglabas niya, doon niya lang nararanasan ang tunay na buhay. Habang naglalakad ako pa uwi, ramdam ko ang bigat ng isip ko. May bahagi sa akin na gustong tumigil na. Pero may mas malakas na boses na nagsasabing, samahan ko siya hanggang kaya ko. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko siya kayang pabayaan. Pre, nakita mo ba? Ang daming dekorasyon, mukhang malapit na talaga ang pista dito. Oo nga parang mas napaaga yung paghahanda ngayon. Halos lahat ng tao abala na. Syempre, minsan lang to sa isang taon Saka masaya kaya ang pista dito. Madaming pagkain at higit sa lahat, maraming chicks pare, lalo na sa diskuhan. Sa bagay, tama ka. Ka pala, may naisip ka na bang yayain sa sayawan? Ako? Wala. Sino naman yayayain ko? Oy, bakit hindi mo yayain si Senyorita Amara? Total mukhang dikit na dikit naman kayong dalawa Ikaw talaga, yung bunganga mo dyan. Baka mamay may makarinig sa'yo Bakit mali ba ako? Marami kayo nakakapansin yung pagdikit-dikit mo kay Senyorita. Sige nga, sabihin mo may gusto ka doon Alam mo kung ikaw, mamaya may makarinig sa'yo Oo, at hindi lang naman ang dapat isagot Wala syempre. Labas sa ilong pare. Ay nako, saka pre, yung mga tingin mo sa kanya, ibang iba pero payo ko lang pare maghinay-hinay ka. Dahil magkaiba kayo. Langit siya, lupa ka. At kahit anong gawin mo, talo ka. Tugi ka. Kaya ngayon pa lang, mas pilitin mo nang itigil yung nararamdaman mo. Baka mamaya lumalim pa yan. Ikaw talaga Kailan ka pa naging seryoso? Ngayon lang. Siyempre, ayoko mapahama ka. Kaibigan kita Salamat. Pero hayaan mo, hindi mangyayari yon. Mag-iingat ako pangako. Sana nga. Dahil hindi mo magugustuhan na kalaban si Don Esteban. Tumango na lang ako kay Kiko. Pag uwi ko sa bahay, walang ibang tumatakbo sa isip ko kundi ang mga sinabi niya. Alam kong hindi ganun kadaling mahalin ang isang tulad ni Senyorita Amara dahil magkaiba kami ng estado sa buhay. Ilang araw na lang din at pista na. Habang pinagmamasdan ko ang baryo na unti-unting nabubuhay dahil sa pista, napapangiti ako. Iba talaga ang saya kapag ganitong panahon. Kahit simpleng dekorasyon lang at ilaw, ramdam mo na agad ang kasiyahan ng mga tao. Naisip ko tuloy si Senyorita Amara. Sigurado akong matutuwa siya kapag nakita niya to. Pero kasabay ng saya, may kaba rin akong nararamdaman. Alam kong kapag tinuloy niya ang plano niyang pagtakas, malaking problema ang haharapin namin. Hindi lang siya ang mapapahamak, kundi pati ako. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang umasa na kahit isang araw lang, maranasan niya ang saya na matagal niyang hinahanap. Isang araw na malaya siya, kahit sandali lang. Elias, tuloy bang fiesta dito sa baryo? Oo naman po, senyorita. Nagsimula na nga po yung paghahanda Ilang araw na lang mag-uumpisa na po yung pista. Gusto ko talagang pumunta, Elias. Kahit saglit lang.
Gusto kong malaman kung anong meron tuwing fiesta. Gusto ko lang maranasan yun. Alam kong mahirap to pero gusto ko talagang tumakas. Senyorita, sigurado po ba kayo? Delikado po kasi talaga eh. Baka po kasi mahuli kayo ng papa mo. Lalo na po mahirap tumakas kapag kaaraw. Alam ko. Pero Elias, minsan lang ako humiling ng ganito. Gusto kong maranasang maging normal na tao, kahit isang araw lang. Gusto ko man pong umuo sa inyo pero senyorita, sobrang delikado po kasi talaga ng gusto niyong gawin eh. Sa bagay, tama ka doon Elias. Pasensya ka na ha kung napakamakasarili ko. Hindi ko malang inisip na pwede kang mapahamak dahil sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita kukulitin tungkol doon. Teka, saan po kayo pupunta? Uwi na ako. Sige, maiwan na kita. Pero senyorita, hatid ko na po kayo. Hindi na kailangan. Kaya ko ng sarili ko. Dahil sa sinabi ni Senyorita Amara, hindi ko pinahalata kay Senyorita na sumusunod ako sa kanya habang pauwi siya sa bahay nila. Ilang araw din ang lumipas na hindi niya ako pinapansin. Hindi na rin tumataka si Senyorita Amara tuwing gabi. Hanggang sa sumapit na ang desperas ng pista. Naglalako ako ng balot nun at nagkakasiyahan na ang lahat ng nasa baryo. Habang naglilibot ako, may napansin akong isang babae na nakatayo sa likod ng puno. Tiningnan ko siya ng mabuti at nagulat ako nang makilala ko siya. Napansin ko agad ang mga ngiti niya habang nagmamasid sa paligid. Kita kong gustong-gusto niyang makihalubilo sa iba pang nagsasaya. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. Nagulat ito at aalis na sana siya pero pinigilan ko siya at nagsalita ako. Gusto mo ba sasayawan? Pumunta tayo doon bukas ng gabi. Mas masaya yun, saka sigurado ako mas mag-i-enjoy ka ron. Dahil kung gusto mong pumunta, sasamahan kita bukas. Totoo ba yan? Oo. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Kung gusto mo makasali sa pista bukas, sige, sasamahan kita. Talaga? Sasamahan mo ko? Oo. At nakapag-desisyon na ako, sasamahan ko po kayo. Maraming salamat, Elias. Thank you. Thank you talaga. Para akong naging tuod sa biglaang pagyakap sa akin ni Senyorita Amara. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko alam ang tamang reaksyon na gagawin ko. Dahil doon, nagplano kami ni Senyorita Amara kung paano siya makakatakas bukas. Pagkatapos naming mag-usap, hinatid ko siya at umuwi na rin ako. Hindi mawala ang ngiti sa labi ko habang nagbabike pa uwi. Pero nagulat ako nang may biglang isang malaking asong lobo ang sumunggab sa akin. Dahil doon, natumba ang sinasakyan kong bisikleta at nabasag ang mga balot na tinitinda ko. Muli akong sinugod ng malaking asong lobo at agad akong nakaiwas. Napangiwi pa ako dahil sa mga sugat na natamo ko. Mabilis akong tumayo upang makahanap ng pamalo. Kukuha sana ako ng kahoy nang bigla na lang umalis ang sumunggab sa aking asong lobo. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Sobrang laki ng asong umatake sa akin kagabi. Hindi yun isang normal na hayop lang. Isang aswang ang sumugod sa iyo, Elias. Teka, aswang po? Lola Pasing naman, hindi naman po yung totoo. Totoo ang aswang, Kiko. Pero dahil na rin sa tumatagal ang panahon, unti-unti na silang nawawala. Pero nakakapagtaka, isang asbo ang sumugod kay Elias. Minsan, hindi lang pa isa-isa ang pagsugod ng mga asbo dahil grupo sila. Nakakalungkot naman yun. Delikado dahil piyesta ngayon. Kung totoo ba niyan, paano kung matake ulit yung aswang na yun? Yun na nga. Kaya kailangan yung magdoble ingat para hindi kayo mapahamak. Yung sinugod niya ako kagabi, parang napansin ko may galit sa akin eh. Tapos parang pakiramdam ko nananakot lang. Ibig sabihin, isang babalayon, Elias. May nakaaway ka ba, Apo? Wala naman po la. Maayos naman po ako sa trabaho eh. Lahat naman ng customer ko kasundo ko naman po. Saka Lola Pasing, mabait na tao po itong apo nyo. Wala po yan nakakaaway. Kung ganon, sino ang sumugod sa'yo?
Hindi ko rin po alam, Mila. Ay, basta Apo, mag-iingat ka at kilalanin mo ng mabuti ang mga nasa paligid mo. Huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Opo, La. Tatandaan ko po yung mga sinabi ninyo. Dahil sa sinabi ni Lola, hindi na mawala sa isip ko ang malaking asong lobo na sumugod sa akin. Gayunpaman, inasikaso ko ang sarili ko para tagpuin si Senyorita Amara. Ngayong araw kasi ang pista. Sigurado akong matutuwa siya kapag nakalibot siya sa buong baryo. Pagkatapos maligo, pumunta na ako sa tagpuan namin. Pero inabot na ako ng 10 oras doon at hindi pa rin siya dumarating. Hindi agad ako umalis at hinintay ko lamang siya. Pero tapos na ang kasiyahan at hindi ko nasilayan si Senyorita Amara. Uuwi na sana ako ng bahay nang makita ko siya kasama ang ama nito, pati na rin ang isang lalaki na nasa sayawan. Si Don Esteban ay nagsasalita sa harap ng maraming tao. Para akong naging bingi nang marinig kong ipapakasal na si Senyorita Amara sa kasama nilang lalaki. Grabe, kalat na dito sa buong baryo pagpapakasal ni Senyorita Amara. Paano yun, Melay? Hindi ka na magtatrabaho niyan kay Senyorita. Siguro kapag lumipat na siya ng bahay. Nabigla nga kaming lahat dahil basta-basta na lang dumating yung mapapangasawa niya sa asyenda. Paano yun, pare? Mukhang talo ka na. Uy, sira. Sinasabi mo dyan. Ay, halata ka naman eh. Ilang araw ka nang walang gana. Lalo na kapag nakikita mo sila magkasama. Siguro naman alam mo na ang lugar mo, Elias. Mas piliin mo nang kalimutan si Senyorita dahil hindi kayo para sa isa't isa. Langit siya, lupa ka. Huwag ka na ring magpakita sa kanya, ha? Lalo na ngayon na may magiging asawa na siya. Teka lang, nakikita kayo ni Senyorita? Abay, hindi mo ba alam? Ang alin? Nako, yung kaibigan mo, Kiko. Palihim na nakikipagkita sa amo ko. Tapos ang malala pa, ha? Tumata kasi Senyorita tuwing gabi para lang magtagpo sila. Ay, ginagawa mo yun, pare. Kaya pala gano'n na lang kayo mag-uusap? Dati palang ginagawa na yun ni Senyorita, no? Alam mo yun, Melay. Simula nung nakita ko siyang mag-isang tumatakas, dahil ayoko naman siya mapahamak, ayun, sinasamahan ko na lang siya. Pero kahit nagbabagad ng loob ka, ikaw pa rin ang mapapahamak. Baka mamaya mabalikan ka ni Don Esteban yun eh. Alam ko. Pero sa tuwing nagkikita kami, lagi kong nararamdaman yung saya niya. At sa totoo lang, hindi na rin ako magkukunwari. Sa tuwing nakikita ko siyang masaya, nararamdaman ko na rin na kasiyahan ko yun. Naku po, paktay ka niya. Ay! Nahulog ka na nga yata. Pre, masama yan. Ay, nako, tunay. Habang maaga pa, tigilan mo na yan. Dahil wala kang mapapala dyan sa nararamdaman mo, Alam Elias. ko. At hindi rin naman ako umaasa na mamahalin niya ako, no? Masaya na ako na masilayan siya, okay? At hindi na ako mahangad ng masigit pa dun. Sigurado ka, ha? Kasi, mas mabuti ng malinaw, Elias. Sinasabi ko to, hindi para maging hadlang sa nararamdaman mo sa kanya. Ayoko lang na mapahamak ka at pati na rin si Senyorita. Naiintindihan ko. Salamat na rin sa inyo. Pagkatapos ng usapan namin, tila mas bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Lalayo ba ako o mananatili sa tabi ni Senyorita Amara? Habang naglalakad ako pa uwi, ramdam ko ang ingay ng mga tao. Pero parang dinadala ako ng ingay nila sa kung saan. Nakatitig lang ako sa daan habang paulit-ulit sa isip ko ang balitang narinig ko na ikakasal na siya. Ang babaeng araw-araw kong nakakasama, ang babaeng unti-unti kong nakilala ay mapupunta na sa iba. Hindi ko alam kung bakit masakit. Wala naman akong karapatan. Hindi naman niya ako pinangakuan ng kahit ano. Pero sa bawat alaala namin, sa bawat ngiti niya, doon ako unti-unting nahulog. At ngayon, alam kong wala nang pag-asa at kailangan ko na itong tanggapin kahit ayoko. Abay, anong problema, Apo? Wala naman po, La. Kanina ka pa nagbubuntong hininga dyan. Sabihin mo na sa akin kung ano ang problema mo. Ayos lang po ako, Lola. Ayos, pero ganyan ang mukha mo. Ay nako, hindi ako naniniwala sa'yo.
Kaya sabihin mo na sa akin. Hindi naman po ganun kalaki yung problema ko eh. Pero meron pa rin. Ikaw naman, Apo. Parang ibang tao ako sa'yo ah. Hindi ako sanay na hindi ka nagsasabi sa akin. Ella, nahihiya po kasi ako eh. Bakit ka naman mahihiya? Dahil kasi tungkol po ito sa babaeng nagugustuhan ko. Ayan. Ano? Tama ba yung naririnig ko? May nagugustuhan ka na? Parang ganun na po. Kaso masyado pong malabo na magustuhan niya rin ako. Paano naman naging malabo, Apo? Sino ba yung babae nagugustuhan mo? Malabong hindi ka rin niya magustuhan. Lola naman po, binubola niyo pa ako. Ay, hindi kita binobola. Lahat ng mga babae dito sa baryo ay nagugustuhan ka. Bukod sa gwapo ka na. Abay, pasipag ka pa. Pagkatapos, mabait ka pang tao. Kaso, hindi lang po siya basta-bastang babae. Hindi rin siya yung mabilis makuha. Si Senyorita Amara po kasi yung nagugustuhan ko. Ang unika iha ni Don Esteban. Hindi ba ikakasal na yun, Apo? Oo nga po, Lay. Problema nga yan. Anong plano mo? Doon ka pa rin ba magtatrabaho? Oo naman po, La. Kailangan po natin ng pera at maganda rin po yung trabaho ko ron. Siguro, mas maganda, iwasan ko na lang po siguro si Senyorita. Yun na lang po talaga yung magagawa ko. Ay, hindi sa pinapahina ko ang loob mo, ha? Pero siguro, mas maganda ngang iwasan mo na lang sa hindi ka duwagan ang sumuko agad, Apo. Mas mabuting lumayo ka na lang sa kanya bago ka pa mapahamak dahil dyan sa nararamdaman mo. Alam ko naman po yan, La. Oo. At saka marami pang ibang babae dyan na. Ay, siya nga pala. Paano mo ba siya nagustuhan, Apo? Dahil ba sa maganda lang si Senyorita Amara? Sa totoo lang po, La. May nililihim po ako. At ano naman yon? Madalas po kaming nagkikita ni Senyorita tuwing gabi. Siguro po dun po na po yung nararamdaman ko para sa kanya. Dahil sa totoo lang po, kakaibang babae si Senyorita. Sobrang bait niya po at napaka-inosenteng tao. Apo, delikado yung ginagawa niyo. Kapag nalaman niya ni Don Esteban, pwede kayang baliktarin. Kung maaari lang, Elias, huwag mo nang uulitin yung ginagawa niyo, lalo na ngayon. Sana'y maintindihan mo kung bakit kita pinapalayo sa kanya. Naiintindihan ko po, La. At pasensya na rin po kung pati kayo binibigyan ko ng problema. Pagkatapos naming mag-usap ni Lola, nagpaalam na ako para matulog. Kinabukasan, bumalik ako sa hasyenda na parang walang nangyari. Pilit kong itinatago ang nararamdaman ko habang nagtatrabaho. Hindi ako makatingin ng diretsyo kay Senyorita Amara tuwing nakakasalubong ko siya. Parang may pader na biglang namuo sa pagitan namin. Ilang beses itong sumubok na lumapit sa akin pero agad ko naman siyang iniiwasan. Madalas din siyang lumapit sa mga tauhan nila, lalo na kapag nandun ako. Nakangiti pa rin siya at masigla pa rin siyang lumalapit sa amin. Gayunpaman, napapansin ko rin ang mga pasimpleng tingin niya sa akin. Mas lalo tuloy akong nahihirapan na iwasan siya. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa malayo, napagtanto kong baka ito na ang huling pagkakataon na makasama ko siya. At kahit masakit, pinili kong manahimik. Alam kong sa mundong ginagalawan namin, hindi ako ang para sa kanya. At sa ilang araw na lumipas, paulit-ulit lang ang nagiging senaryo ng pag-iwas ko sa kanya. Lalo na sa tuwing kasama niya ang lalaking papakasalan niya. Elias, Kayo po pala, Senyorita. May kailangan po kayo? wala. Gusto lang sana kitang makausap eh. Okay lang ba? Oo naman po, ayos lang. Tungkol saan po ba? Bakit parang umiiwas ka sa akin, Elias? Dahil ba yun sa hindi ko pagsipot sa pagkikita natin? Iniiwasan mo ba ako dahil doon? Sasabihin ko naman sa'yo yung dahilan eh, kung bakit hindi ako nakapunta. Pero hindi mo ako kailangang iwasan. Hindi po kita iniiwasan, Senyorita. Busy lang po ako sa trabaho. Pasensya na rin po kung yun po ang iniisip ninyo. Busy ka lang ba talaga? Iba kasing nararamdaman ko eh. Umiiwas ka sa akin pero hindi ko alam kung ano yung dahilan mo.
Hindi ka naman ganyan dati ah. Kung nagtatampo ka, edi sabihin mo para humingi ako ng tawad sa paghihintay mo. Hindi po yun ang problema, senyorita. Kung hindi yun, sabihin mo. Hindi yun ang huhula ako kung bakit ka lumalayo sa akin. Hindi niyo po maiintindihan. Ikakasal na po kayo at ang pangit naman pong tignan kung nag-uusap pa rin po tayo o nagkikita. Ano namang masama dun? Anong masama sa pag-uusap natin? Kaibigan kita, Elias. Magkaibigan tayo. Pero magkaiba na po ngayon. Ikakasal na po kayo at kung may makakita sa atin na nag-uusap tayo, baka mamaya bigyan ng ibang pakahulugan yun. Ayoko pong mangyari yun. Pero hindi ko naman gustong ikasal eh. Hindi ko rin gustong asawahin siya. Ano? Dahil hindi ko siya kilala. Hindi ako magiging masaya kung ikakasal kaming dalawa. Sa sandaling yun, nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Senyorita Amara. Hindi yun ang Amara na masayahin at sabik sa mundo. Para siyang batang nawala ng karapatang pumili para sa sarili niya. Napagtanto kong hindi lang pala ako ang nasasaktan, kundi siya rin. Dahil mas mabigat ang dinadala niya. Mahirap nga namang ikasal sa taong hindi mo lubusang kilala. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. Gusto ko siyang ilayo. Pero wala akong kakayahang gawin yon. Nagulat pa ako nang hawakan ni Senyorita ang mga kamay ko na para bang nagmamakaawa. Alam ko marami ka nang naitulong sa akin, Elias. Pero pwede bang humingi ng tulong sa'yo? Pwede bang tulungan mo akong makalayo dito? Ayoko magpakasal at hindi ko siya mahal. Senyorita, sobrang hirap naman po ng gusto ninyo. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo matutulungan. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Elias. Ayoko matali sa isang taong hindi ko mahal. Mayaman naman po siya eh. At pakiramdam ko po wala na kayong ibang mahihiling sa kanya. Sa tingin mo ba ganun lang ako bumasa sa isang taong mahal ko? Sa tingin mo ba pera lang ang nagpapaikot sa akin? Pasensya na po. Hindi po ganun yung gusto kong sabihin. Alam mo ba, simula nung iwasan mo ako, paulit-ulit akong gumagawa ng paraan para makausap ka. Pero sa tuwing binabaliwala mo ako, nasasaktan ako, Elias. Naiinis ako. Ano pong ibig niyo sabihin, senyorita? Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi pa ba halata? Mahal kita, Elias. Sobrang mahal kita. Pero alam mo kung anong nakakainis? Hindi mo nararamdaman yun. Dahil sa mga sinabi ni Senyorita, nagulat ako. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Gusto kong matuwa, pero alam ko namang ikakasal na siya. Pinilit kong hindi pa halata sa kanya ang reaksyon ko dahil ayoko nang lumalim pa ito. Alam ko rin naman na wala ring mangyayari at parehas lang kaming masasaktang dalawa kung pipilitin namin ang nararamdaman namin. Magsasalita na sana ako nang mapansin kong papalapit sa amin si Don Esteban at masama pa ang tingin sa akin. Amara, Papa, ano pong ginagawa niyo dito? ikaw ang dapat kong tanongin yan. Anong ginagawa mo rito? Ilang beses na kita pinagsabihan, hindi ba? Bakit ba tigas ang ulo mo? Kinakausap ko lang po si Elias, pa. Wala kang dapat nakausapin ng mga tauhan ko. At ikaw, anong karapatan mo kausapin ang anak ko, ha? Ako po ang pusang lumapit sa kanya. Pwede bang wag mo na siyang ipagtanggol, Amara? Simula ngayon, layuan mo na ang anak ko. Kung ayaw mong mawala ng trabaho at kung hindi mo siya lalayuan, mas malala pa mangyayari sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Don Esteban. Masusunod po. Tara na! Papa, ano ba? Manahimik ka! Sige! Hindi na ako nakasagot. Yumuko na lang ako habang umaalingaw-ngaw sa tenga ko ang mga sinabi ni Don Esteban. Sa isang iglap, parang binura lahat ng mga sandaling naging malapit kami ni Senyorita Amara. Hindi ko pinahalata kay Amara na nasasaktan ako dahil ayokong makita niya yon. Hindi ko man lang siya matingnan habang hinihila siya palayo ng kanyang ama. Naiwan ako mag-isa sa hardin. Hawak ang pandilig ng halaman. Para akong nablangko at hindi na ako makagalaw. Sa araw na yon, mas lalong luminaw sa akin ang katotohanang hindi ako nababagay sa mundong meron siya. At kahit anong pilit ko, hinding-hindi ako magiging sapat sa mata ng kanyang ama.
Uy, pare. Tanda naman, oy. Ay, maubos mo. Akin yan eh. Ilang bote na yung naubos mo, oy. Sobrang sakit, Kiko. Malapit na yung kasal niya. Gusto kong pigilan dahil sinabi niyang mahal niya ako at mahal ko rin naman siya eh. Pero wala akong magawa. Pare, ganyan talaga buhay. Hindi lahat umaayon sa atin. So ano ba magagawa mo dun sa mapapangasawa niya? Hindi ba wala naman? Kaya nga ako nasasaktan kasi nga wala nga akong panabla doon. Bakit kaya hindi mo na lang itanan si senyorita? Bakit mo naman gagawin yun? Bakit ko itatakas ang senyorita? Eh syempre mahal mo, di ba? Mahal niyo isa't isa. Hayaan mo pa magdusa yung mahal mo sa isang taong hindi naman niya gusto? Oo, isa ako sa nagsabi sa'yo na layuan mo siya pare. Pero nang makita ko yung mga lungkot sa mga mata mo pare, naawa ako dong. Eh dun ko lang naisip na mali yung sinabi ko. Dahil kung mahal mo, eh ipaglaban mo. Alam mo ikaw, Kiko, hindi kita maintindihan eh. Noong una ikaw yung palagi pumipigil sa akin pero ngayon tinutulak mo naman ako kay senyorita. Magulo talaga ng mga tao sa mundo. Saka kung itatana ko man siya, saan ko naman siya dadalin? Eh di, tutulungan ko kayo tumakas. Gagawin mo yun. Wag na, pati ikaw mapapahamak pa saka hindi ko mabibigyan ng magandang buhay si senyorita Amara. Hindi yun sanay sa buhay mahirap. Eh di tinanggap mo ng talunan ka. Eh, hayaan mo na lang siya at kung hindi mo ipaglalaban, eh bahala ka. Basta pare, pag-isipan mo yung sinabi ko at hindi ito usapang lasing lang ha. Kapag nakapag-desisyon ka na, sabihan mo ako. Tutulungan kita, pangako yan. Eh paano kung hindi pumayag si senyorita Amara? Subukan mo lang. Kung ayaw niya, hindi okay. Pero malay mo sumama sa'yo at piliin ka niya. Dahil sa sinabi ni Kiko, hindi na ako agad nakasagot. Ilang araw ko ring pinag-isipan ang sinabi niya at hindi rin ako makahanap ng tamang tiyempo para malapitan si Senyorita Amara. Kinakabahan ako sa pwedeng maging reaksyon niya kung aalukin ko siyang makipagtanan. Simula nung huli naming pag-uusap, hindi na rin ito lumalapit sa akin. Tanging pagtanaw na lang ang lagi kong ginagawa para masilayan siya sa malayo. Habang ginugupit ko ang mga tuyong dahon sa mga halaman, napansin kong may palapit sa akin at pagtingin ko sa aking likuran, nakita ko ang lalaking mapapangasawa ni Senyorita Amara. Ikaw ba si Elias? Ako nga po. Ano pong kailangan ninyo? Ikaw yung tauhan na lagi nababanggit dito sa Hacienday. Alam mo matagal na kitang gustong makita at makilala dahil marami akong naririnig tungkol sa'yo. Ganun po ba? May utos po ba kayo sa akin? Wala akong iutos sa'yo pero may gusto akong itanong sa'yo. Sige po, tungkol po saan? Gaano ka ba kalapit sa mapapangasawa ko? Ano pong ibig niyo sabihin? Pasensya na po, hindi ko po kasi kayo maintindihan eh. Alam ko na alam mo ang tinutukoy ko. At ayoko sa lahat yung ginagawa kong tanga. Sabihin mo sa akin ngayon, may gusto ka ba sa asawa ko? Sir, mabait po si Senyorita Amara. At lahat ng mga tauhan dito, kasundo niya. Tauhan po nila ako at hanggang doon lang po ako. Alam ko po ang limitasyon ko. Talaga lang ha. Kasi iba ang sinasabi ng mga mata mo kapag ka nakatingin sa kanya. At hindi ako mangmang para hindi mahalata ang mga ganyang bagay. Pasensya na po kung ganun ang dating sa inyo. Pero wala po akong balak na agawin o lapitan po siya. Saka, mabait lang po talagang tao si Senyorita. O di kung ganun, mabuti. Dahil ayokong makisawsaw ka sa mga bagay na pagmamayari ko na. Kaya ikaw, dapat alamin mo ang lugar mo. Kung ayaw mo may masamang mangyari sa'yo. Mawalang galang lang po Hindi po siya isang bagay na pwede nyo lang angkinin kagad. Alam ko po na kayo yung mapapangasawa niya pero sana galangin niyo po siya bilang magiging kabiyak niyo po. Ano bang pakialam mo sa bagay na yon? Alam mo ikaw, lumayas ka na sa paningin ko kung ayaw mong samain kita. At saka isa pa, huwag ka masyadong mangarap na mataas, Totoy. Dahil masakit ang lagapak mo pagka ganon. Napakuyom ako ng kamao ko dahil sa sinabi niya. Alam kong wala akong karapatan kay Senyorita Amara, pero hindi ko rin naman matiis ang turing nito sa dalaga. Dahil sa tagpong yun, napag-isipan ko ng mabuti ang alok ni Kiko. Alam kong ito ang tamang gawin kesa mapunta siya sa lalaking yun na hindi naman siya kayang respetuhin. Dahil doon,
Nag-isip ako ng paraan kung paano makakausap si Senyorita Amara. Nang makakuha ako ng tamang tiyempo, agad akong lumapit sa kanya at hinila siya papunta sa likuran kung saan walang taong makakakita sa amin. Nagulat siya at hindi na nakapagsalita pa. Hinayaan niya lang akong hilahin siya. Nang makarating na kami sa likuran, saka ko lang binitawan ang kamay niya at humarap sa kanya. Buong akala ko'y sasampalin niya ako, pero nagulat ako nang bigla niya akong yakapin ng sobrang higpit. Elias, Senyorita Amara, bakit po kayo umiiyak? ayoko magpakasal sa kanya, Elias. Ayoko pakasalan siya dahil hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Kaya tulungan mo ako, Elias. Pero senyorita, Nakikiusap ako. Tulungan mo akong pigilan yung kasal. Parang awa mo na. papayag ka bang makipagtanan sa akin? Ano? Sa totoo lang, mahal kita pero pinipigilan kong mahalin ka. Langit ka eh. Ako lupa lang. Ang hirap mong abutin pero alam mo, nakapag-isip na ako. Gusto ko ipaglaban ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya kung ayos lang sa'yo, sumama ka na sa akin at magpakalayo-layo tayo. Pero kung di po kayo sasama, ayos lang, naiintindihan ko po. Sasama ako. Ano? Sigurado ka? Narinig mo ako, di ba? Mas gugustuhin ko nang maging mahirap kesa makasama yung taong kahit kailan hindi ko pa minahal. Mas gusto kong makasama ka, Elias, dahil ikaw ang mahal ko. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Sigurado ako. Doon ba tayo ulit magkikita? Oo, tama doon nga. Kung ganon, pupunta ako doon mamayang gabi at sasama ako sa'yo para makipagtanan. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko pero isa lang ang sinisiguro ko, senyorita. Gagawin ko ang lahat para sa ating dalawa. Susunduin kita mamayang gabi at magpapakalayo-layo tayo. Pagkatapos naming mag-usap, hindi na ako mapakali. Buong araw akong kabado habang hinihintay ang gabi. Parang bawat segundo ay napakatagal. Habang papalubog ang araw, mas lalo akong kinakain ng takot at pag-asa. Takot dahil alam kong kapag nahuli kami, hindi lang trabaho ang mawawala sa akin, pati buhay. Ang buhay namin ay pwedeng malagay sa alanganin. Pero sa kabilang banda, ito na ang pagkakataon namin para maging malaya. Nang sumapit na ang gabi, agad akong pumunta sa napagkasunduan naming tagpuan. Ilang sandali pa, dumating na si Senyorita Amara. Dala ang maliit na bag niya na may lamang gamit. Nakangiti ito sa akin na para bang walang pagsisisi sa pwedeng mangyari. Doon ko napagtanto na handa na talaga siyang iwan ang lahat para sa akin. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at sabay kaming tumakbo palayo sa hasyenda. Elias, natatakot ako pero handa akong sumama sa iyo. Kahit anong mangyari, hindi na ako babalik doon. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Pagkatapos nito, magiging masaya at malaya na tayo. Sinisigurado ko yan, senyorita. Huwag mo na akong tawaging Senyorita Elias. Simula ngayon, Amara na lang ang itawag mo sa akin. Oo, Amara. Nga pala, tutulungan tayo ni Kiko na tumakas. Naghihintay na siya sa atin. Ano? Hindi ba siya magsusumbong? Hindi yun gagawin ni Kiko. Kaibigan ko siya at may tiwala ako sa kanya. Mabilis kaming naglakad ni Senyorita Amara papunta kay Kiko. Malapit na sana kami nang bigla kaming napahinto at nakita namin si Kiko na hawak-hawak siya ng mga tauhan ni Don Esteban. Napatago sa likuran ko si Amara at ako naman ay buong tapang na hinarap sila. Amara! Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Lumapit ka na sa akin ngayon doon! Papa, pasensya na po. Pero ayoko pong magpakasal sa kanya. Manahimik ka! Hindi mo alam ang ginagawa mo sa buhay. At ikaw ang lakas naman ng loob mong itakas ang anak ko, lalaki ka! Mahal ko po ang anak ninyo! Mahal po namin ang isa't isa! Una palang binalaan na kita, pero masyado ka makulit! Papa, hindi niyo gagalawin si Elias. Hindi ako papayag na may gawin kayong masama sa kanya.
Alam ko na may gagawin kayong ganito. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan, Elias. Itatakas mo pa talaga ang babaeng papakasalan ko! Wala kami ginagawang masama. Gusto lang namin maging malaya. Kalayaan? Hindi bagay sa'yo ang salitang yan. Hulihin niyo ang lalaki niyan at turuan niyo ng leksyon kung saan siya dapat lumulugar. Dahil sa utos ni Don Esteban, lumapit sa akin ang mga tauhan niya at isa-isa nila akong binugbog. Sa bawat suntok na natatanggap ko, pakiramdam ko'y unti-unting nawawala ang lakas ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nila akong pinagsusuntok at sinipa. Halos hindi ko na maramdaman ang katawan ko, pero pinilit kong imulat ang mga mata ko para lang masiguradong ligtas si Senyorita Amara. Naririnig ko ang iyak niya at yun ang mas masakit kesa sa mga sugat na tinatamo ko. Gusto ko siyang protektahan pero wala akong magawa kundi tanggapin ang lahat ng sakit. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko si Gaspar na nakatayo lang at nakangiting pinapanood ako. Nahagip din ng mga mata ko na nakadapa na si Kiko at hawak pa rin siya ng mga tauhan ni Don Esteban. Tama na! Tama na po! Papa, huwag niyo na po Tama, siya saktan. tumigil ka. Ito ang kapalit na katigasan ng ulo mo. Tingnan mo kung saan ka dinala ng katangahan mo. Yeah! Tama na po! Tama na po. Tama na po! Pumayag na ako magpakasal kay Gaspar! Tama na! Huwag niyo na po siyang Senyorita, saktan! Wag. Dahil sa sinabi ni Amara, unti-unting tinigil ang pagbugbog sa akin. Pero hindi ko na kaya dahil tuluyan nang bumagsak ang katawan ko at ang mga mata ko. Dahan-dahan akong nagkamalay, ngunit agad akong napangiwi sa sakit na bumalot sa buong katawan ko. Mabigat ang pakiramdam ko. Parang bawat galaw ay may kapalit na hapde. Nang imulat ko ang mga mata ko, madilim na lugar na lang ang bumungad sa akin. Tiningnan ko ang buong paligid at hindi ko alam kung nasaan ako. Nasa loob ako ng isang lumang silid na makipot at sobrang daming gamit at may kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong gumalaw, ngunit napagtanto kong nakatali na naman ang mga kamay ko. Doon ako kinabahan dahil hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari sa akin. Ilang beses rin akong sumigaw at nagbabaka sakaling may makarinig sa akin. Napahinto ako nang bumukas ang pintuan, kaya nagkaroon ng konting liwanag. Nang masanay ang mga mata ko sa liwanag, doon ko nakilala ang pumasok sa loob. Si Gaspar, ang lalaking mapapangasawa ni Senyorita Amara. Oh, gising ka na pala. Akala ko matagal ka pa matutulog eh. Nasaan ako? Bakit ako dinala dito? Nasaan si Amara? Hindi mo siya kailangang hanapin dahil nasa ligtas na lugar siya. At ikaw naman nasa bahay ko. Ano? Dahil dito walang makikialam sa akin kung ano gagawin ko sa'yo, Pogi, ha? Wala rin makakarinig sa'yo dahil kahit sumigaw ka pa, walang silbi yan. Ano pa ba gusto niyo sa akin? Bakit hindi niyo na lang ako patayin? Gawin niyo na lang dahil alam ko papatayin niyo rin naman ako. Hindi ka pa mamamatay. May mga mas mahalaga akong plano para sa'yo. Sa ngayon, dito ka lang muna, ha? Anong plano mo? Anong pinaplano mo sa akin? Huwag kang masyadong magmadali dahil darating din tayo sa exciting part, ha? Sa ngayon, manatili ka muna dito, ha? Walang iya ka, Gaspar! Walang iya ka! Masyado namang masarap sa pandinig ang mga sinasabi mo. Pero alam mo, mas matutuwa ako kapag nagawa ko ng mga plano ko. Ang makuha ang buong asyenda ni Don Esteban. Hindi ka rin nag-iisip ano? Dahil sa pagiging gahaman niya, siya na ang kusang magbibigay sa akin ng mga kailangan ko. Anong sinasabi mo? Naalala mo ba na may sumunggab sa'yo na isang malaking asong lobo? Paano mo nalaman yun? Hindi mo ba ako matandaan, Elias? Hindi mo matandaan na ako ang umatake sa'yo? Ano? Ikaw yun? Oo, at wala nang iba. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Gaspar. Tumawa ito ng malakas habang naglalakad palapit sa akin. Doon unti-unting naging isang malaking asong lobo ito.
Doon ko natandaan ang umatake sa akin. Kaya pala parang may galit sa akin ang lobong yon dahil siya pala yon. Bigla akong natakot para kay Amara dahil sigurado akong wala siyang alam sa totoong pagkatao ni Gaspar. Kung kanina parang gusto ko na lang mamatay, ngayon nagbago na ang isip ko. Ayoko pang mamatay at kailangan kong makatakas para mailigtas si Amara. Anong totoong pakay mo kila Don Esteban? Simple lang naman. Ang makuha si Amara at mapasa akin na buong ari-arian nila Don Esteban. Umayo na sa akin ang tadhana dahil wala nang magagawa si Amara kundi ang pakasalan ako. Ay, ang saya hindi ba? Hindi ko hayaan ang gusto mo. Pipigilan kita! At ano naman ang magagawa mo? Ay nako, kaya nga pinili kong buhayin kay para gawin kitang laruan. Gusto kong makita mo kung paano ko papagtagumpayan ang mga plano ko. So ngayon dyan ka na muna ha. Dahil sa'yo mapapaaga ang kasal namin ni Amara at ngayong gabi na yun gaganapin. Maraming salamat sa'yo, Otoy. Pagkasara ni Gaspar ng pinto, ilang beses akong nagpumiglas at umaasang makakatakas. Subalit lumipas na ang ilang oras at nawawalan na ako ng pag-asa. Gusto ko mang pigilan ang kasal ni Amara kay Gaspar. Wala na akong ibang nagawa kundi ang magdasal. Nang muling bumukas ang pinto, akala ko si Gaspar ang papasok. Pero hindi pala dahil si Lola Pasing at Kiko ang nakita ko. Nang matutukan ako ni Kiko ng flashlight, agad silang lumapit sa akin. Saka tinanggal ang pagkatali sa kamay ko, pati paa. Paano niyo ako nahanap? Dahil kay Lola Pasing pre. Mabuti na lang magaling magtawas ang lola mo. Apo, ayos ka lang ba? Opo la, ayos lang po ako. Kailangan na nating umalis at iligtas si Amara. Pre, ano pag sinasabi mo dyan? Hayaan mo na si Senyorita Amara. Hindi mo ko naiintindihan, Kiko. Nasa kapahamakan ng buhay ni Amara. Hindi isang taong mapapangasawa ni Amara kundi isang aswang. Siya yung aswang na umatake sa atin. Sinasabi ko na nga ba? Kaya parang may iba akong pakiramdam sa lugar na to. Kung ganon, kailangan na natin kumilos para mailigtas sila, Senyorita Amara. Dahil sa sinabi ni Lola, agad kaming kumilos. Mabilis kaming nakarating sa baryo at kinuha ni Lola Pasing ang mga gamit niya na panlaban sa aswang. Kumuha rin ako ng itak at si Kiko naman ay mga bawang at asin na pinaghalo. Nalaman din ng ibang taga-baryo ang tungkol kay Gaspar, kaya nagpumilit silang sumama para makatulong. Nagpadala si Lola Pasing ng maraming goma sa kagas na may kasamang insenso. Nang makarating na kami sa hasyenda, madaming mga nakabantay. Nagkagulo ang lahat dahil hindi nila kami pinapasok. Nang makita kami ni Melay, agad niya kaming dinala sa sikretong daan. Ano ba yan? Delikado tong ginagawa niyo! Mas magiging delikado ang buhay ni Amara kapag ginayaan natin siyang magpakasal kay Gaspar. Melay, hindi taong papakasalan niya kundi isang aswang. Melay, nagsasabi na totoo si Elias. Kailangan natin tulungan si Senyorita Amara. Alam niyo ba, kahit kailan hindi ako sumuway sa gusto ni Don Esteban. Pero ngayon, dahil naging mabuti sa akin si Senyorita, hindi ko hahayaang mapahamak siya. Hindi ko alam kung totoo o hindi ang sinasabi mo. Pero gagawin ko ito para kay Senyorita. Dahan-dahan kaming sumulong sa sikretong daanan na itinuro ni Melay. Mabigat ang bawat hakbang ko. Hindi lang dahil sa mga sugat ko, kundi dahil sa takot na baka mahuli kami. Sa bawat segundo, pakiramdam ko ay nauubusan kami ng oras. Sa isip ko, paulit-ulit na pumapasok ang imahe ni Amara. Sumilip ako at doon ko nakita si Amara, nakasuot ng puting damit. Ngunit ang mukha niya ay walang buhay. Katabi niya si Gaspar, nakangiti. Tila siguradong sigurado sa kanyang tagumpay. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tumakbo ako papunta kila Amara para pigilan ang kasal nila. Itigil ang kasal! Elias? Anong ginagawa mo ritong asungot ka na naman? Nandito ako para pigilan ang kasamaan mo! Hindi ka pa rin ba natadala sa ginawa namin sa'yo? Hindi niyo po ako naiintindihan. Hindi taong pakakasalan ni Senyorita Amara kundi isang aswang! Kalokohan!
Alisin niyo nga to. Ay, nako. Kaya ko patunayan na tama ang sinasabi ko. Kiko, isapoy mo na ang asin na may bawang! Oh, opo, Lola Pasing! Ah! Dahil sa sinabi ni Lola Pasing, agad yung ginawa ni Kiko. Akala ni Gaspar na makakailag siya, pero hindi niya inaasahan na hahagisan ko rin pala siya. Dahil doon, unti-unting naging isang asong lobo si Gaspar na ikinagulat ng lahat. Mabilis nagtago ang mga bisita at aatakihin na sana ni Gaspar si Don Esteban nang biglang hinampas ni Lola Pasing ang dala niyang buntot pagi sa katawan ni Gaspar. Hindi niyo ako mapapatay! Kahit anong gawin ninyo, wala kayong laban sa akin! Yun ang akala mo! Dahil nakahanda na ang lahat at hindi ka na makakawala pa, Gaspar! Ibig sabihin, totoo nga talaga sinasabi ni Elias na aswang ka. Oo, tanda! At nasira lahat ang plano ko dahil sa lalaki yan. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo! Dahil sa sinabi ni Gaspar, agad itong sumugod sa akin. Mabuti na lang at mabilis akong nakailag. Pero nadaplisan pa rin ako ng mga kuko niya. Si Kiko naman, ilang beses itong naghagis ng bawang na may asin at si Lola ay hinahampas ang dala niyang buntot pagi kay Gaspar. Unti-unti ring kumalat ang amoy ng usok sa paligid. Pinaghalong insenso, gas at goma. Doon ko napansin na hindi na bumibilis ang galaw ni Gaspar. Aatakihin ko na sana siya nang biglang umiba ang direksyon ng tingin niya. Nanlaki ang mata ko nang papunta ito kay Amara. Dahil sa pag-atake niya kay Amara, natumba si Amara. Mabilis akong gumalaw para iligtas si Amara. Pero laking gulat ko nang 3 beses nagpaputok ng bala si Don Esteban at natamaan si Gaspar. Dahil doon, namatay si Gaspar at agad kong nilapitan si Amara para tulungan siya. Ayos ka lang. Ayos lang ako, Elias. Salamat. Anak, Papa! patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung ano yung totoong pakay ni Gaspar sa atin. Patawad. Ayos lang po, Papa. Ang mahalaga, ligtas na po tayo. Kailangan po nating magpasalamat kay Elias at sa lahat ng tumulong sa atin. Sila po ang dahilan kaya nakaligtas tayo. Maraming salamat, iyo. Masaya po akong makatulong. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Nawala ang takot na dulot ni Gaspar at muling nanumbalik ang katahimikan sa hasyenda. Maraming nagbago, lalo na si Don Esteban na natutong pahalagahan ang kaligayahan ng kanyang anak kesa sa kayamanan. Pinayagan niya kaming dalawa ni Amara na magmahal ng walang hadlang dahil marami pa rin kaming pagsubok na hinarap. Pero sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo naming pinapatunayan na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa estado ng buhay. Natutunan naming lumaban, magsakripisyo at maniwala sa isa't isa. Hindi man perpekto ang mundo namin, pero sapat na sa amin ang magkaroon ng kalayaan at pagmamahalan. At sa bawat pagsubok na darating, alam naming haharapin namin yon ng magkasama. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay ang piliin ang isa't isa sa kabila ng lahat. At maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Elias at ito ang aking kwento. At napakinggan ninyo ang kwento ni Elias dito sa Mga Lihim kay Soledad. Kaya huwag kalimutang mag-comment, like, share, and subscribe. At magkita-kita ulit tayo sa next video. Yes! Bye-bye! See you! Bye-bye!